Kumusta mga brad? Sa ginanap nga po na motorcycle show doon sa Milan, Italy, ang dami nga pong nagsilabasang mga motor. Halos nga po lahat ng brand nandoon na. Syempre may Japanese brand, may Chinese brand, Italian brand, at marami pa nga pong ibang mga motorcycle brand. At dito nga po sa motorcycle brand na nanggaling sa bansang Taiwan, which is the Kymco, pinakita nga din po nila dito ang kanilang kauna-unahang Maxi Adventure Scooter. Yes po, Maxi Scooter na, Adventure Scooter pa. Delikado na naman yung ipo ni mama. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, noong mga nakaraang buwan nga lang po nagtrending na ang motor na ito. Ang malupit na Maxi Adventure Scooter na Kymco CVR5. Yung datingan po kasi sa motor na ito, medyo nakakalito lang ng kaunti. Kasi sa unang tingin nga po, akalain mo talaga na di-cambio siya. Kasi nga yung itsura niya, tapos idagdag mo pa na naka-chain drive siya. Kaya iisipin mo talaga na may cambio siya or di-cambio siya. Or manual ba manual? Pero ang totoo, hindi po siya manual. Automatic po siya. Yes po, naka-CVT transmission po itong motor na ito. Gas and go ka na lang. Pipiga ka na lang sa throttle. At isa pa nga po sa mapapansin mo dito sa motor na ito, yung itsura niya ay parang pinaghahalong Yamaha Tenere at Honda XEDV equals Kymco CVR5. May mga tao nga pong nagsasabing ang gwapo ng motor na ito. Nagagandahan sila o nagagapuan sila dito sa itsura niya. Pero syempre may mga tao din po talaga na hindi talaga nagagandahan dito. Napapangitan daw po sila. Kung sa bagay, kanya-kanyang trip naman yan. Magkaiba talaga tayo ng panlasa sa kahit anong bagay. Pero ang importante naman doon, mas maraming motor, mas maraming choices. Kaya okay pa din, tayo pa din magbe-benefit. I mean yung may mga pera lang pala, hindi kasali yung walang pera. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco CVR5 na mayroong 427 cubic centimeter engine displacement. At ito nga po ay single cylinder lamang. Dati kasi akala ng mga tao naka twin cylinder ito or naka parallel twin. Pero naka single cylinder lang po talaga siya. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 34.4 horsepower na mayroon nga din pong 40.2 Nm of torque. Kaso lang sa ngayon nga po, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke, hindi po nila sinabi, hindi po natin alam. At wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng gulong 120 by 70 by 15 sa harap at 150 by 70 by 40 naman sa likuran. Syempre parehas na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, paras po itong may ABS. Naka-dual channel ABS po siya. Ang kanyang seat height ay may taas na 800mm. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 210 kilograms. So may kabigatan nga din po talaga siya. Hindi po talaga biro yung bigat niya. Pero kahit nga pag doon, parang ang sarap niya pa rin sakyan. Yung yung motor. Yung motor na kulay green, hindi yung naka-brown. Oh, manyakis, manyakis. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung makikita nga po natin yung pinaka-headlight niya, napaka-simple lang niya. Pero kahit nga po ganyan yan, malakas din yung buga niyan. Ang kanyang edge panel ito nga po ay naka TFT display. At mayroon nga din po yung smartphone connectivity or yung tinatawag nga po nilang Smart Connect na wala naman daw talagang connect. At kung makikita nga po natin, naka-keyless po ito. Kaya dito nga po sa motor na ito, papindot pihit ka na lang. At syempre meron po itong TCS or traction control system na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. At kung sasaba ka naman sa long ride tapos nangala yung kamay mo sa pagdadrive, don't worry kasi meron po itong cruise control. Kaya siya na muna pipiga para sa'yo. At syempre hindi po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre kulang yung isa, kaya meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot.
At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Kaso lang, wala po itong sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended. Kaso lang sa ngayon nga po, wala pa po siyang presyo. Baka siguro next year pa magkakapresyo itong motor na ito. At hindi din po natin alam kung ilalabas ba ang motor na ito dito sa Pilipinas. Kaya ang pera ni Mama, ligtas. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment na lamang sa baba.